Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay ang pinanggagalingan din para mas maunawaan natin ay yung ebanghelyo o yung kwento tungkol sa isang lalaking mayaman na gustong sumunod kay Jesus. Isang lalaki na hindi lang mayaman, sobrang yaman, pero mabuting tao naman siya dahil sinusunod niya ang mga kautusan. Lahat yon mula daw sa pagkabata ay sinusunod na niya. Sinabi ni Jesus na para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan at makasunod sa Kanya, kailangan niyang matutunang i-detach ang kanyang sarili sa mga material na bagay. Kaya nga sabi, umayo ka muna, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha, saka ka sumunod sa akin. At nahirapan yung lalaki, medyo mabigat sa kanyang dibdib, kung kaya siya ay umalis na malungkot. At pagkaalis noon, ito yung kasunod na kwento ng mga alagad, lumapit kay Jesus sa pangungunan ni Pedro, paano po kami? Gumawa na, kumbaga, ginawa na nila itong pag-iwan. Iniwan nila ang kanilang mga trabaho, iniwan nila ang kanilang dating buhay, iniwan nila maging ang kanilang mga pamilya at sumunod kay Jesus. At paano naman kami? Anong naghihintay sa amin? At yung assurance, yung naibinigay ni Jesus, na ang sino mang mag-iwan ng anumang sa kanyang buhay, makasunod lang kay Kristo, ay tatanggap din naman ng ibayong, kumbaga, mayroong maghihintay na kapalit para sa kanila. Pero hindi nga ito madali, hindi basta-basta. Dahil sabi ni Kristo, mayroong kalakip na pag-uusig bago natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya nawa, sa puntong ito ng ating din buhay, makita rin natin yung kahalagahan ng pananatili natin sa pagsunod kay Kristo. Hindi lang basta pagsunod o sinisikap na masunod ang kautusan ng Diyos,
kundi sikapin din natin na unti-unti ay makadetach tayo sa mga material na bagay dito sa mundong ito. I'm sure marami sa atin talagang nagsikap at pinagpaguran ng matindi, no? Yung kung ano man ang mayroon kayo ngayon, mga naipundar ninyo, mga na-achieve ninyo, pero darating ang araw, no, na sana makita natin yung lahat ng ito ay biyaya ng Diyos, kung kaya't ang lahat ding ito ay iaalay din natin sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, sa Diyos din dapat natin ibalik ang mga ito. Yun nga lang po, no, talagang kailangan yung assurance ay maramdaman natin, no, yung security natin pagdating ng araw. At yung security na ang Diyos ang bahala sa akin, ang Diyos ang maghihintay sa akin doon sa buhay na walang hanggan. So, hindi ko alam kung ano ang dating sa inyo, no, kapag pinag-uusapan ang buhay na walang hanggan. Kasi para mapunta doon, para makamtan natin yon, ay kailangan natin dumaan sa isang proseso. Mayroong pag-iwan o pagdidetach sa mga bagay sa mundong ito. Amen?